At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang shocking na balita ang umabot sa ating mga screen ngayong araw. Ang Pangulo ng Bansa, si President Kuting ng Norte Jr. ay dinakip na ng mga otoridad matapos siyang hatulan ng guilty sa kasong pandarambong ng Korte Suprema. Ayon sa mga ulat, ang Korte Suprema mismo ang nagpasya na si Marcos ay may kasalanan sa pandarambong na naganap noong dekada 70. Ang kasong ito ay may kinalaman sa umano'y iligal na pag-aari at paggamit ng mga pondo ng gobyerno para sa pansariling kapakinabangan. Isa itong malaking pangyayari na hindi inaasahan ng marami, lalo na ng mga taga-suporta ng Pangulo. Habang ang ilang sektor ay patuloy na nagsasagawa ng mga demonstrasyon, may mga tumutol naman sa hatol na ito at nagsasabing ang mga kasong ito ay isang bahagi lamang ng mga politikang na nakaraan. Ang ilang tagasunod ni Marcos ay naniniwala na mga paratang laban sa kanya ay walang batayan at isang hakbang lamang upang pabagsakin ang kanyang administrasyon. Ngunit malinaw ang desisyon ng Korte Suprema. Pagkatapos ng ilang taon na paglilitis, ngayon lamang natapos ang kaso. Ayon sa mga eksperto, ang hatol ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa kasalukuyang gobyerno, kundi pati na rin sa mga susunod pang mga administrasyon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad si President Kuting ng Norte Jr. at tinitignan na ang mga susunod na hakbang ayon sa batas. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si Bongbong walang alam sa nangyayari. Ahay ka ba? Hindi po kita pinagbibintangan, ako yung nagtatanong lang. Pero daig mo pa yung pagkalutang ni Lenny. Wala kang alam. I mean, this is totally, completely ignorant person. May iba kasi yung bobo eh. Iba yung talagang wala siyang alam sa nangyayari. Isipin mo, walang blank items daw. Hindi daw niya mahanap yung blank items. Inamin na nga ni Kimbo may blank items. Saan ka ba nagpupuntang planeta, Marcos? Nagpunta ka ba sa ibang planeta ng 2 linggo at tapos bumalik ka ngayon lang, hindi mo alam sa nangyayari sa Pilipinas? Is this the person na magtataguyod ng mga Pilipino? Is this the person na magtataas ng ekonomiya ng Pilipinas? Ni wala siyang alam sa nangyayari dito sa ating bansa. All the more, wala siyang alam sa damdamin ng Pilipino. Yun ang problema nating malaki dito sa mama na ito. Alam mo, Marcos, kung gusto mong makatulong sa Pilipinas, ako suggestion lang naman. Hindi kita pinipilit. Ako yung nagsasuggest lang. Baba ka na dyan kasi wala ka talagang alam. Sinong loko-loko bukod sa'yo ang magsasabing walang pumasok na armas sa KOJC siege? And here you are again doing the same stupidity, Marcos. Hindi ko pagkakatiwala ang bansang Pilipinas sa taong ito. Nagkataon, hinalal ka at nabudol mong ibang tao. Pero Marcos, tulungan mo naman ang Pilipinas. Grabe itong tao na ito. Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriations. 4,000 pahina binasa niya. Wala siyang nakitang blanco. Act. Pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. Tanga. Hindi po siya sinasabi kong tanga. Bobo. Hindi siya bobo. Walang alam. Hinahanap mo kasi sa GAA. Ang sinasabi nilang blanco sa bike cam. Yung sinasabi mong sinungaling si PRRD ay tungkol sa GAA. Ang sinasabing blanco ni PRRD, ni Ungab at ni Attorney Vic ay sa bycam. Alam mo, eto yan ha. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ito si Marcos o talagang tanga or talagang nililigaw ang mga Pilipino. Kasi ito nakikita kong estilo. Huwag po tayo magpapagulo doon. Dahil hindi nila kayang ipagtanggol
yung blank items na yan, ginugulo nila yung facts. Ramdam na ramdam at kitang-kita natin doon sa mga speech ni Chis Escudero, nililigaw nila. Etong Young Guns, nililigaw nila ang issue, ang sinisisi Duterte. Si Drilon ang sinisi Duterte. Pero sa bandang huli, ang sinasabi niya, ito ang pinakakurap. So sa madaling salita, para hindi maintindihan ng taong bayan, nililigaw nila tong sitwasyon. And are you at the same page, Marcos? Yan din ba ay nililito mo ang taong bayan? Or sadyang tanga? Or nagtatanga-tangahan ka? Ganito po kasi yan. Para dun sa mga maikling paliwanag lang. Ito kailangan ko pong ulit-ulitin. Nang sa ganon, maipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Kasi darating at darating. At yan po ang kumakalat na mga nagsasabi na mga politiko ang style na gagawin nila, guguluhin nila yung facts. Okay? So ipaliwanag ko lang mabilisan. Gagawa sila ng budget. Pasisimplihan ko as far as I can. As much as I can, pasisimplihan. Gagawa sila ng budget na pagkakasunduan ng Kongres, ng mga congressman, ng mga mambabatas, at ng mga senador. Okay? Ngayon, kine-question pa nga yung BICAM na yan kasi pagka hindi nila mapagkasunduan ang magdidesisyon yung mga mangilan-ngilan na BICAM members. Patungkol ito sa budget. Okay? Naiintindihan po natin. Patungkol ito sa budget. Ang nangyari po, blanco. Blanco yun, pinirmahan ng mga ilang senador at ilang mga congressman. Karamihan ng mga congressman na pumirma ay ito ay ang mga best friends ni Tambaluslos. Ang mga pumirmang mga senador ay hindi ko maintindihan kung kakampi ni ni Marcos. So blanco 'yon. Nung dumating sa presidente, yun ang GAA na pinirmahan niya. Yun na po ang batas na budget. Ganun lang kasimple. Ang tanong, from blank, sino ang nag-fill up papunta sa presidente? Kasi ang illegal doon, hindi pwedeng fini-fill upan, hindi pwedeng magblanko. May kasalanan at dapat makulong yung nag-fill up noon. Naiintindihan? Kasi yan, dapat, bawat budget ay pinag-uusapan ng dalawang Kongreso at Senado. Hindi ka pwedeng naglalagay lang dyan dahil gusto mo. Hindi dahil ikaw ay si Tambaluslos. Hindi dahil ikaw ay si Lisa. Kung sino o magkano ang gusto mong ilagay dyan, ilalagay mo. Dahil yan ay pinagdedebatihan ng upper at lower house. Congressman at mga senador. Naiintindihan. Sinong loko-loko? Sinong makapangyarihan ang nag-fill up nun? Yun ang may alsa demonyo. Yun, malamang-lamang ang planong magnakaw. Nagigets nyo na. Eto si Marcos, kumpleto ng kumpleto. Tanga talaga. Ang kine-question nga, sino nag-fill up bago nakarating sa'yo, Marcos? Ano ka ba talaga? They simply do not exist because it is not allowed to exist. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng Justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 20... Kaya nga katangahan yung sinabi niya na nagsisinungaling si PRRD. Hindi po pwedeng magkaiba kayo ng sinasabi. Ako talaga may duda ako. Nakasabwat ni Chis itong si Marcos Naginugulo lang yung facts. Pero at the back of their mind, alam naman nila may blank items. Nililigaw lang yung tao. 25 budget dahil sa umano'y blankong items. Nagbabalita mula sa frontline. Ano sinasabi nito? Sinasabi ni Marcos. Malaki problema natin dito. Alam mo kung bakit? Paano i-stop
ang pag-usad ng gobyerno. Wala silang paraan pag hinusgahan ng Supreme Court na unconstitutional yung budget. Paano ang gobyerno, paano ang Pilipino? Yun ang palusot ni Marcos. Sabi niya, wala. So sa madaling salita, para sinasabi niya, wala tayong wala kaming paraan dyan. Ginusto niyo yan eh. Parang ganon. Hindi po, Marcos, mali ka. Kasi gagamitin yung budget last year. Nakikita niyo yung problema dito? Paiintindi ko sa inyong mabuti po. Pwede namang gamitin yung last year kasi yun, legal po. Ito ngayon, unconstitutional. Illegal. Pati nga yung BICAM, kine-question pa rin eh. In any case, pagpalagay natin, okay yung BICAM, at naging unconstitutional tong budget, pwede namang gamitin yung budget before. Ayaw lang netong mga ito. Alam nyo kung bakit? Mag-e-eleksyon. Kaya pinaglalaban nilang mabuti yan. Lumaki yung budget na doon saan meron silang pwedeng pagkuhanan. Yung kung saan nagiging issue yung ayuda. Naintindihan nyo? Ang tagal ipinaglaban yung ayuda. Doon merong budgetan doon. Nawala last year or nadagdagan from last year. Kailangan nila ngayon. Ngayon nila kailangan, hindi next year. Kasi ngayon ang eleksyon. Kaya kita mo, ayaw nilang aminin may blank items. Kaya lang, binuking na sila ni Kimbo. Umamin, yung kasabwat nila. Andun ngayon ang problema nila. Paano nila ngayon ipagtatanggol? Style number 1, ibalik sa Duterte ang sisi. Style number 2, guguluhin nila yung facts. Para makuha pa rin nila yung budget at magamit sa vote buying na ayuda for election. Yan po yan. Kaya tayo nagkakagulo dito. Dapat ito ay makarating sa mga maliliit nating mga kababayan. Itong problema na ito. Ang ganda nung paliwanag ng interview namin kanina sa Banateros program kay Attorney Vic. Ang sabi niya, parang ganito ang kanyang pagkaka-explain, okay? Not exactly, not verbatim, pero parang ganito. Ang sabi niya, halimbawa, merong asosasyon ng mga jeepney drivers, tricycle drivers, at may pera sila dyan, may contribution sila bawat isa dyan para magagamit nila sa kanilang asosasyon. Papayag kaya yung mga members na blanco yun? At kung sinong demonyo o Poncio Pilato lang ang maglalagay ng budget doon, kung magkano ang gusto niya. Mga jeepney drivers to. Mga tricycle drivers. Hindi papayag yung mga yun. Kahit sa inyo, sa association ninyo, may contribution, may pera ang grupo, may pera ang asosasyon, diyan sa homeowners association, diyan sa subdivision nyo, diyan sa condominium nyo, o kung saan man kayo nabibilang, kahit sa mga PTA. Meron, di ba? Papayag kayo, blanco yun. Saan gagastusin ang pera? Basta blanco yan. Tapos pipirmahan ng presidente. Tapos na. Teka muna. Blanco yan eh. Tapos pipirmahan ng presidente, hindi natin napag-usapan yan. Dapat kasali kami sa usapan patungkol sa budget. Sinong gustong magnakaw ng pera natin na bigla na lang na blanco at may nagkaroon ng numero dyan? Pinirmahan pa ng presidente. Anong hokus-pokus gagawin nyo? Anong magic-magic ang gagawin nyo dyan? Naiintindihan? These are simple groups. These are simple communities ang ginamit kong halimbawa. Hindi papayag na basta-basta na lang kayo maglalagay ng budget. Saan nyo gagamitin yung pera namin? Naiintindihan? Ilang libo lang yun. Ito, we are talking here about trillions of pesos.
pera ng karamihan ng mga tao na wala na nga makain sa isang araw. Kung kumain man yung iba dyan, parang naka-diet, parang naka-intermittent fasting, once a day, puro pa kanin. Tapos, hindi malalaman ng taong bayan paano kayo nagkaroon ng ganyang amount. Sinong nag-decide niyan? Ang nagdi-decide dapat niyan yung buong body na representative ng buong Pilipinas. Naiintindihan po natin. Malaki problema natin dito sa blank items na to. At pag hinayaan natin ito, uulit-ulitin. Kasi they are in denial. Itaga nyo sa bato, pag lumusot ito, at tumigil tayo sa kakaingay nito, next year, may blank items ulit. Mag-iingat po tayo. Ganyan po ang garapal sa pera. Hanggat hindi nakukulong, hanggat nakakalusot, palaki ng palaki ang kukurakutin. Tingnan nyo ang mga politikong kurakot. Nakakalusot kasi. At habang nakakalusot, nag-i-increase ang appetite ng mga buhaya. Mas lalong nagugutom. Hindi na pwede ang maliit na nanakawin. Ganyan po kasimple lang yan. Pinagugulo nila. Para ano? Pera. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan muna natin. Congratulations, Pastor Kibuloy, you are now officially member of the PDP Laban. Sa katunayan, kung meron mang karapat-dapat maging PDP Laban, it is Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy ay matagal niya ng matalik na kaibigan si PRRD. Even before maging presidente, mayor pa lang. Actually, ang unang nagsabi kay PRRD na siya ay magiging presidente si Pastor Kibuloy. Alam mo, nung nakausap ko before si PRRD, ang sabi niya, naggo-golf sila ni Pastor Kibuloy. At sabi ni Pastor Kibuloy sa kanya, someday, you will become a president. Wala pa sa isip ni PRRD, yan. Mayor pa lang siya ng Davao. Ganun po ka-close si PRRD at si Pastor Kibuloy. Nanatiling loyal si Pastor Kibuloy until now. Kaya kahit mga anak ni PRRD, mahal si Kibuloy. Si Pastor Kibuloy. Mahal siya ni Baste, mahal siya ni BP Sara. Si Pulong, hindi ko pa nakakausap personally. Pero yung dalawa, nakakausap ko po at mahal nila si Pastor Kibuloy. Kaya naman, eto si PRRD ngayon ay nagdidiwang dahil kasama niya na mismo sa partido si Pastor Kibuloy. Nagdidiwang po ang DDS community. Mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag kanatong tanan. Ako si Attorney Israelito Torion. I'm here to speak for my principal, Pastor Apollo C. Kibuloy. He sent me here to extend his heartfelt regards and hi to you all. Nandun po siya ngayon sa ospital kasi medyo may sakit siya dahil po dito sa political harassment na sinasuffer niya ngayon. But he is okay, tatag lang, lumalaban po siya. Ito yung sinasabi ko madalas, no? Si Pastor Kibuloy, pwede naman niyang padaliin ang buhay niya. Diba? Simple. Paano? Sumayaw lang siya sa tugtog ni Marcos? Sumayaw lang siya sa tugtog ni Tamba? Gaya ng ginawa ng iba? Kikita pa siya. Nabanggit sa amin yan. Nabanggit sa amin yan ni Pastor Kibuloy. Nabanggit yan sa amin ni PRRD. At alam ko maniniwala kayo dito kasi imposibleng hindi siya lalapitan. Before pa nilapitan na yan para bumaligtad. Same thing. Si Banatbay at ang Banateros nilapitan para bumaligtad.
Hindi pumayag si Banatbay, hindi rin kami papayag. Ang buong Banateros hindi pumayag. Kaya naman, puro demanda ang inaabot ni Banatbay. Same thing with Pastor Kibuloy. Ginapang din ito. Pinalilipat. Inaalis yung kanyang loyalty. Sinubukan. Nagtagumpay ang iba, sila sa iba. May mga nagbaligtaran. Meron pa nga dyan sa Congress na dati napakasipsip. Dyan sa Quadco mismo, napakasipsip kay PRRD. Ngayon, baligtad na. Ganyan po ang nagagawa ng kwarta. Ganyan ang nagagawa ng pangakong kapangyarihan. At ganyan ang nagagawa pag may kaso ang isang tao. Kasi takot sila hahalukayin ng gobyernong ito. Pero ano ginawa ni Pastor Kibuloy? Nanatili siyang kaibigan. Ano sabi niya? Let's fight this battle. Nanatili siya kay PRRD. Ayan, at inabot siya ng demanda. Kaya dyan pa lang makikita natin na malaki ang matutulong ni Pastor Kibuloy sa bansang Pilipinas. Bakit? Hindi duwag. Marcos, you listen to this. Pastor Kibuloy is not weak like you. You, BBM, you are a weak person. You are a coward. Pastor Kibuloy, hindi. Di baling makulong, maninindigan sa tama. Yung kaso niya, dismiss na yan eh. Hinalungkat lang yan. Hinalungkat lang yan. Kasi ayaw bumaligtad. Ganyan po ang strategy nila. Di ba sinabi ni ano yan? Sinabi ni Vice President yan, patungkol kay Tamba. Si Tamba hindi marunong lumaban. I-eliminate niya ang kalaban. Pero hindi lalaban ng pata si Tamba. Mismo si Sara sinabi yan. Para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo Kibuloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat sa PDP ha. Official po. Thank you. Official na po. PDP Laban na si Pastor Kibuloy. Alam mo, malaki maitutulong ni Pastor Kibuloy sa PDP. Malaki po. Dahil, ito ha, sa Mindanao, sure win na si Pastor Kibuloy. Actually, nasa top 2 siya eh. Okay? Meron pong sariling survey, legal na survey, ginagawa ang ibang grupo. Hindi ko na lang babanggitin ko ano. Para alam nila kung sino yung pasok at hindi. Si Pastor Kibuloy sa Mindanao nasa top, including Bato and Bongo. Sa Visayas, pasok din. Although wala sa number 2, nasa mga numbers 6, 7, 8 si Pastor Kibuloy. Together with Bato and Bongo. Ang problema na lang talaga, NCR. Okay? Dito, medyo mababa si Pastor Kibuloy. Pero shoot na sa Mindanao at sa Visayas. Okay? So dito na lang natin tulungan si Pastor Kibuloy ikampanya. Sa Muslim, pasok na po si Pastor Kibuloy.